Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nosh Vlogs. Tito Nosh Vlogs. Ayaw, nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Mukhang nakatatlong premier ngayon ako itong week na to unti-unti babalik ako mga kababayan ko. Alam niyo mga kababayan ko, grabe na talaga po itong admin na to. Pero ang topic natin ngayon tungkol kay spokesperson, Attorney Claire Castro. Naawa rin ako. Kasi si Edor Aimee, hindi, ito mga babayan ko. Ito yung 18 Marines, kinasuhan na po. What I know is perjury. So bagay may piyansa naman yun eh. At saka si Attorney Baligod ba yun? Kung sino yung nagsasalita ng totoo, kung sino yung nabubunyag na sila yung mismong weakness, sila pa yung kinakasuhan mga babayan ko. Kaya, hindi ko alam kung may escape plan tong si Marcos na itong mga kababayan. Kasi, 23 months na lang siya. Less than 23 months na lang, mga kababayan ko. Pag ang naging Pangulo is karancho niya or kaalyado ni Marcos, sino kaya yun? Ligtas siya. Pero, kung sakali man si BP Sara ang manalo, or, hypothetical mga babayan ko, ito hypothetical lang kung may impeach, kung matatanggal sa gobyerno si BP Sara, may option pa tayo, either si Baste o si Pulong or iba pa. Ang problema kasi yan kung si BP Sara manalo, BP Sara, sige, papayagan ka namin gumante. Igante mo kami. Yun lang. Ito mo, yung kay Martin Romualdez, di ba, di umano'y nagkamal siya ng 56 billion pesos. All in all, mga $1 billion yun. At marami pa siyang mga property. Di umano, according dun sa complaint. Ito mga babayan ko, si Amy Marcos talaga. Ang director nito sigurado si Direk Daryl Yap. Pero, free speech ba? Napikon po si Atty. Claire Castro. Para sa akin, si Claire Castro is effective po na spokesperson ng Malacanang. Effective po siya. Kasi laging negative si Marcos, mga kababayan ko, kaya nagkakaganon pag ikaw nasa gobyerno, huwag kang maging balat sibuyas, huwag kang maging onion skin. Nakatira ka sa isang salaming na bahay, glass house nga, ika nga mga kababayan ko. Walang pikunan. Pag ikaw naman tumitira, okay lang sa'yo. Yung mga bayaran dyan na BBM vloggers, pag sila ang bumabana, binabastos pa ang mga Duterte, binabastos pa ang mga DDS vlogger. Hindi namin kayo pinapasin, pero pag kayo naman ang tinitira, umiiyak kayo. Ito sinabi ni yung video ni ni Senador Amy Marcos, mga kababayan ko. Tingnan natin. Yung ICC, nasa ICU na. Oh. Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Dalawa, court potentially restricted can't prosecute Rodrigo. Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Anong dead on arrival? Denial of authority. Yeah. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC. IPC? Ano yun? International Trade Coalition. May ganun ba? Oo. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC Impact Affair. Ano ba? Kawawa. Kawawa naman si Carcaso, mga babayan ko. Tinawag na Impacta. So, ang payag naman ni Claire Castro, mga babayan ko, parang ayokong i-play, kaya lang favorite ko si Claire Castro na maging spokesperson Malacanang dahil nga nakakatulong siya kay Marcos, mga babayan ko. Nakakatulong po siya. Si Claire Castro po, nakakatulong na bumaba ang ratings ni Pangulong Marcos. Ito, papakita ko sa inyo yung balita na kasi sumagot si
si ICC, si Atty. Claire Castro, mga babayan ko, sa Auntie Claire. Sandali lang ha. O ito mga babayan ko, yung balita nga na sumagot si Atty. Claire Castro, ang spokesperson ng Malacanang na very effective mga babayan ko. Hindi ko lang na-vlog mga babayan ko, di ba, napunta sila sa Canada, si Pangulong Marcos kasama yung mga ibang entourage niya. Kasama rin si Auntie Claire. Galit na galit ng mga tao rin, yung mga Canadian citizen po rin, mga Phil-Canadian. Pinagbumura siya, PI ka, ang pangit mo. Walang niya ka. Hindi nakapalagi, lumapit doon sa Canadian police siyempre, government official ka, kaya nagagalit yung mga tao rin sa Canada, yung mga Phil-Canadian, nagagalit, disappointed sa administrasyon natin. Kung maganda naman ang pamamalakad ni PBBM, hindi naman ikaw mumurahin, Atty. Claire Castro, pero naawa rin ako sa'yo. Ganun talaga ang buhay tinanggap mo 300,000 ang sweldo mo or 250 ba o 300,000. Pasweldo ko ng taong bayan, ng mga obrero dyan, mga nagtitinda ng isda, o kami, yung mga nagpe-pension, pag bumibili kami ng produkto, tax yun. Kaya tumino ka, pero ito yung kay Claire Castro, yung sagot niya. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo ng mga nangyari dito sa Malacanang. Bumuelta si Palace Press Officer Claire Castro sa inilabas na video ni Senadora Amy Marcos. Sa nasabi kasing video, sinimula nito na sinasabing ang International Criminal Court o ang ICC ay nanganganib na lalo't nagsalita na laban sa kanila ang United States of America. Pero bago matapos ang video, nabanggit din doon na meron din namang ICC sa Malacanang. Ang ibig sabihin daw ng letter I sa ICC ay quote-unquote, impacta. Pero hindi na sinabi kung ano ang ibig sabihin ng C at C sa ICC. Pagkamat hindi pinangalanan, alam din naman natin na ang initials ng Palace Press Officer ay Claire Castro. At yan ang tinugunan ni Undersecretary Castro. Sabi niya, hindi niya maaagaw ang korona ng pagiging impacta mula kay Senadora Amy Marcos at sa kanyang grupo dahil maximum level na raw ito. Ang sinasabi niya, it takes one to know one. Kung It takes one to know one. So, impacta nga. Ay impacta ang mga lumalaban sa fake news. Abay, baka dapat daw pag-isipan dahil baka ang totoong impacta ay yung kasama doon sa gumawa ng video kung saan ay pinapakita sa Senadora Amy. At yan muna ang pinakawang balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw. Kailangan matuto ko rin tumanggap ng batikos, Atty. Claire Castro. Maganda ka naman noon tuloy. Ganun lang mga babayan ko. At saka, bakit? 23 months ka na rin dyan, ilang buwan ka na rin dyan, 23 months ka na lang nananatiling spokesperson. Rekomendado ka ng unang ginang di ba? Dati, binabanata mo si Marcos. Ngayon yung pahid, tutut ka ngayon, di ba? Kaya hindi na kayo makaka-recover kasi grabe na grabe na yung ginagawa niya. Grabe na yung ginagawang kababuyan ng gobyerno natin kami ang gobyerno, ang namamalakad, palpak naman. Anong gagawin natin? Natutuwa ba kami? Hindi kami natutuwa dahil wala. Pag-usapan natin konti yung rocket ship racket mga babayan ko. Yung blood control nga, hindi nyo pa naatupag yung parakit-racket pa kayo. 17 billion ang magiging Grabe. Ulitin natin yung kay Senador Amy Marcos. Magsha-shoutout na lang ako. Ito. Nasa ICU na. Intensive care unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted. Can't prosecute Rodrigo. Can't prosecute na nga. Prosecute na nga ICC is in serious trouble. Pinapaluso na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival?
denial of authority. Kasi, huwag tayo magpapante. At bakit? Kasi, kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC. IPC? Ano yun? International Film Coalition. International Pink Coalition. Ha? Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC Impact ang Film. Ano? Oh, shoutout tayo mga babayan ko. Sino ba siya shoutout ko? Ito na lang. Tomorrow is 31, no? So, Saturday is August 1. Happy birthday, advance again kay Elisa Deus, mga kababayan ko. 52 years old, mga titos, mga titas. Si Oxystab, si Ate Ruby, si Tisay, si Simply Grace, sino pa ba? Si Smiley Face, si Mirna Castro, sino pa ba? Jane Barona Vlog, Beth Pilapil, Junito Marinado, A-Heart Purple, si Eldong, tsaka si Rebs, taga Hong Kong, mga babayan ko. Meron pa ba? Si J-Lo ng Australia, si Irish Cassandra, sino pa ba? Sila Glendy Anuel, si Myra, si Myra ng Taiwan, o baka nasa Pilipinas na siya, si Juvan, si Chairman Kim, si Nanay Eva, si Mama Lynn, si Evelyn ng Macau, si Evelyn Official, mga kababayan ko. O, sino pa ba dyan? Sila J-Lo, Ma'am Shipe pala. Ayan. O, yun lang. Ano naman ako, ulyanin na ako. Gagawa ulit ako ng listahan, mga babayan ko. Ganun lang, mga babayan ko. Pag ikaw ay government official, humanda kang tumanggap ng batikos. Pero kung sasabihin yung impacta si Claire Castro, alam nyo na, mga babayan ko. Paki-like, share lang po, paki-subscribe lang. Salamat po at mag-iingat po kayo. Nakatatlo na akong premiere ngayon, itong week na to. Sige, salamat. Bye.